Ito na yata ang pinaka-best comeback sa buong kasaysayan ng NBA Finals mga idol. Isang nakakabaliw at makapigil hiningang 29-point lead ang buong tapang na hinabol at binura ng New York Knicks sa harap ng kanilang mga taga-suporta. Kung akala ng lahat ay tapos na ang laban na tuluyan ng matatambakan ng home team, nagiba ang ihip ng hangin sa second half. Dumagundong ang Madison Square Garden sa game-winning shot ni OG Anunoby na nagpabaliw sa bawat fans ng arena mga idol. Hindi talagang makapaniwala ang lahat sa insane comeback na ginawa ng New York. Well, nakakuha ng New York Knicks ang panalo sa Game 4 sa final score na 106-107. Hindi bumitaw ang New York hanggang sa huling segundo ng laro mga idol at worth it naman ang pagod nila. Ngayon nasa 3-1 deficit na ang serye pabor sa Knicks, isang panalo na lang at tuluyan na nilang makukuha ang kampyonato. Ngayon mga idol, hihimayin natin ng buo ang lahat na nangyari sa makasaysayang laban na ito. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Well, simulan natin ito sa napakainit na opensa ng San Antonio Spurs sa first 2 quarters ng laro na kung saan halos hindi sila magmintis sa kanilang mga field goals at nagpaulan ng 3 mga idol. Sa simula pa lang ng first quarter nagpakita agad ng matinding opensa at dominasyon ng Spurs. Nagpaulan sila ng 3 mula sa iba't ibang sulok ng court at mukhang walang makapigil sa kanilang mga set plays. Sa unang quarter pa lang ng laban, nagtalaga ng Spurs sa nakakalulang 41 points laban sa napakababang 22 points ng New York Knicks. Uminit ng gusto sina Victor Wembanyama at Devin Vassell na pinangunahan ng opensa sa opening frame. Lutang na lutang ang haba ni Wemby mga idol at problema ito ng Knicks kung paano mapipigilan ng alien. Habang nagkaroon naman ng perfect 3 of 3 sa 3-point line si Devin Vassell, isa ring 3 kay Wemby, isa ring kay Castle at isa ring kay De'Aaron Fox. 6 na 3-pointers agad ang binitawan nila kontra sa dalawa ng Knicks mga idol. Kaya naman ganoon na lang nakuha agad ng Spurs ang 19-point lead sa opening frame 41-22. Pagdating naman ng second quarter, inaasahan ng marami na magigising na ang New York Knicks at sisimulang higpitan ng depensa. Ngunit hindi pa rin nag-slow down ng San Antonio. Tuloy-tuloy ang kanilang pagiging mainit at tila walang sablay ang kanilang mga kamay. Nagdagdag pa ang Spurs ng 35 points sa second frame habang 27 points lamang ang kinaya ng Knicks. Ito ang dahilan kung bakit natapos ang first half sa isang lopsided na score mga idol na 76-49. Pabor sa San Antonio Spurs. Imagine nyo yan mga idol, 76 points sa unang half pa lang ng isang napakahalagang NBA Finals game. Halos lahat ng tira ng Spurs ay pumapasok. Mapa-layup man yan, mid-range pull-up o 3-pointer. Dito na umabot sa pinakamalaking kalamangan ng Spurs, isang nakakalula at tila imposibleng habulin na 29-point lead. Pero pagpasok ng third quarter, ibang-iba na ang naging timpla at aura ng laro. Mula sa locker room, halatang nagkaroon ng matinding adjustment ang coaching staff ng Knicks. Dito na nagsimula ang unti-unting paggapang ng New York para ibaba ang napakalaking 29-point deficit na naiwan ng Spurs sa first half. Well, ang naging pinaka-main factor at susi sa unti-unting pagbangon na ito, walang iba kundi ang kanilang paghigpit sa depensa, ang kanilang pasensya at syempre ang kanilang napakaingay na crowd na mas lalong nagpa-hype sa mga player ng Knicks. Kung sa first half ay madali ang nakakapag-execute ang Spurs ng kanilang mga play dahil sa maluwag na depensa, sa third quarter mga idol ay naging sobrang physical at mas agresibo ang bawat manlalaro ng Knicks. Naghigpit sila ng matindi sa kanilang perimeter defense. Hindi nila hinahayaang makahinga ang mga shooters ng San Antonio at siniguro nilang bawat pasa ay may nakabantay. Well, dahil sa malapader na depensang ito, nalimitahan ng Knicks ang nag-aapoy na Spurs sa napakababang 14 points lamang sa buong third quarter mga idol. Mula sa 76 points sa first half, biglang nanlamig at nawala ng ritmo ang opensa ng Spurs. Halos hindi sila makahanap ng malinis na tira. Sa kabilang banda naman, unti-unting uminit ang makina ng mga pambatong gwardiya at forward ng Knicks, lalo na sila Jalen Bronson at OG Anunoby. Ang dalawang ito ang naging problema ng Spurs sa third frame mga idol. Nagtala ng 8 points sa quarter na ito si Bronson at may isang 3-pointer habang naghalimaw naman itong si OG Anunoby na kumamada ng 11 points na may perfect 3 of 3 sa 3-point range. At kahit hindi naman naramdaman ng opensa ni Karl Anthony Towns, naging malaking factor pa rin ang pagdukot niya ng 5 rebounds sa quarter na ito mga idol. Well, dahil dyan naibaba ng Knicks ang lamang ng Spurs sa 15 points sa pagtatapos ng third frame 90-75. Pagpasok ng last quarter, ramdam na ang matinding pressure ng Spurs. Dumadagundong ang arena at yan ay naging malaking factor mga idol para mas ma-hype ang mga player ng Knicks. From 29-point lead ng Spurs ay unti-unti nang nagiging abo. Sa fourth quarter na ito, talagang ibinuhos na ng Knicks ang lahat ng kanilang natitirang lakas at emosyon. Bawat possession at bawat pag-ikot ng orasan ay nagiging crucial. Kapag nakaka-score ang Knicks, sumasabog sa nakakabinging ingay ang Madison Square Garden. Ng momento may tuluyan ng lumipat sa home team. Lalo
Lalo na mga idol nang tumira si Jose Alvarado ng isang napakahalagang tres para ibaba ulit sa 4 ang lamang na sinundan naman agad yan ng 5 straight points ni Bronson para kunin ang kanilang kauna-unahang kalamangan. Biglang bumaliktad ang laban mga idol. Sayang lang din ang miss layup na ito ni Josh Hart na tuluyan sana magpapalamang sa Knicks. Well, sa puntong ito mga idol, sigurado na sana ang panalo ng Spurs sa turnover na ito ng Knicks na nakuha ni De'Aaron Fox, pero hindi niya inikot ang bola mga idol. Itinira niya ito sa isang contested shot. Kung naikot niya sana ang bola at naubos ang oras, siguradong ipapaul siya ng Knicks. Well, sa natitirang 5 segundo, isang napakalayong 3-pointer ang binitawan ni Bronson. Sablay, pero sinalo ito ni OG Anunoby para sa isang game-winning tip shot. Pumasok mga idol. Ito na yata ang the greatest comeback in NBA Finals history. Well, matapos ang makapanindig balahibong pagtatapos na ito, ano nga ba talaga ang nangyari sa San Antonio Spurs sa second half? At bakit nila hinayaang makahabol ang Knicks mula sa 29-point deficit? Unang-una sa lahat, nakita natin na matinding pagbabago sa kanilang mindset at naging sobrang kampante ang Spurs mga idol. Naging biktima sila ng kanilang sariling maagang tagumpay sa first half dahil sa laki ng lamang, nag-relax ang kanilang depensa. Nawala ang kanilang gigil at bumagal ang kanilang ball movement na naging napakaganda sa simula ng laro. Sa first half, nakita natin ang magandang distribution ng bola at mga open looks. Ngunit sa second half mga idol, umasa na lang sila sa mababagal na isolation plays. Pilit na tira at nawalan ng sagot nang magsimulang uminit ang kalaban. Pangalawang pinakamalaking pagkakamali ng Spurs ay ang hindi nila agarang pag-adjust sa tumitinding pisikalidad ng depensa ng Knicks. Nang maghigpit ng depensa ang New York, tila nabigla at hindi nakasabay ang mga bituin ng Spurs. Ang kanilang opensa ay nagresulta sa kabuuang 12 turnovers para sa buong laro na naging mitya ng mabilis na transition ng Knicks. Ang pagkawala ng kanilang offensive rhythm at kawalan ng sagot sa adjustment ni Coach Mike Brown nang tuluyang pumatay sa kanilang tsansang mapanatili ang lamang. Sa kabilang banda, ang pinakasusi at pinakapuso ng comeback ng New York Knicks ay ang kanilang walang kamatayang never say die attitude at walang sawa na enerhiyang nakuha nila mula sa maingay na home crowd. Hindi sila nagpanik kahit tambak sila ng 29 points na sa kasaysayan ay halos imposible nang mahabol sa isang finals game. Unti-unti, play by play at position by position, pinaghirapan nilang bawasan ng lamang. Naging susi rin ng walang takot na leadership ni Jalen Bronson na patuloy na pag-atake sa rim. At syempre ang phenomenal na two-way brilliance ni OG Anunoby na hindi lang pumigil sa opensa ng kalaban kundi siya rin ang nagdala sa kanila ng panalo gamit ng kanyang makasaysayang game-winning tip-in. Ang tibay ng kanilang mentalidad ang tunay na nagpapatunay kung bakit sila ang karapat-dapat na manalo sa gabing ito. Well, ito ang eksaktong rason mga idol na sa larong basketball hanggat may oras pa na natitira sa orasan, hanggat tumitibok pa ang puso ng mga manlalaro, lahat ay posible sa loob ng court. Walang lamang naligtas at walang laban na tapos hanggat hindi tumutunog ang final buzzer. Ngayon, 3-1 na ang serye pabor sa nag-aapoy na New York Knicks. Mabubuhay pa kaya ang pag-asa at kumpiyansa ng San Antonio Spurs sa susunod na Game 5? O tuluyan nang tatapusin ng Knicks ang serye para makuha ang matagal na nilang inaasam na corona? Ano ang masasabi nyo sa napakainit na naging laban na ito mga idol?